Magandang araw sa lahat. Welcome po ulit sa ating channel, ang Biyahe Ikomida. Punta tayo sa ating topic. Mga kwento tungkol sa Sandro Mulak Incident. Totoo bang may inilagay sa inumin ni Sandro Mulak? The cat's out of the bag sa pinag-usapang Key Midnight Snack ng dalawang Key Independent Contractors or IC ng Kapuso Network. IC stand for Independent Contractors. Ang panganay ni Ninyo Mulak na si Sandro Mulak ang sinalaula umano ni na IC1 at IC2 na kapwa pinangalanan na ng EE Network sa kanilang statement pagkatapos ng EE Gala noong July 20, 2024, Sabado. Bahagi ng statement ng GEE Network ngayong August 1, paggalang sa hiling ni Sandro na maging confidential, ipagkakait ng investigating body ang lahat ng detalye ng formal na investigasyon hanggang sa konklusyon nito. Ibig sabihin, wala na tayong makukuhang impormasyon mula sa kanila. Nagtanong-tanong ako sa ilang mapagkatiwalaang sources, pero hindi ibig sabihin ay tama ang mga ito. Ayon sa ilang napagtanungan ko, partners in crime daw talaga sina IC1 at IC2 or Independent Contractors 1 and 2. Pero ang isa sa kanila ay hindi raw imbitado sa gala. Ewan kung masasabing si IC1 ay gaka. Kumbaga, bit-bit o sabit lang siya na maaaring malapit sa ilan sa mga big boss, kaya nakapasok at nabigyan ng upuan sa pagtitipon. Ang tsaykang nakarating sa Pep Troika, The Devil's Hour, daw naganap ang kababalaghan. Nagkakayayaan daw mag-inuman sa kwarto ni na IC1 at IC2. Sinabihan daw ni IC1 si Sandro na pumunta sa kanilang kwarto sa hotel na malapit sa pinagdausan ng gala. Nandoon daw ang ilan pang kasamahan ni Sandro. Pero nagulat daw si Sandro na pagpasok niya ng kwarto, sina IC1 at IC2 lamang ang nadatnan niya. Nagtiwala raw si Sandro dahil parang tito-tito na ang turing niya sa dalawa at pinakisamahan niya ang mga ito. Pero hindi raw alam ni Sandro kung ano ang inilagay sa ipinainom sa kanya dahil wala na raw siyang alam kung ano ang sumunod na nangyari. Hindi raw niya alam kung nawalan siya ng malay o nakatulog siya. Nang nagising daw si Sandro, nagulat daw siya na hinahawak-hawakan na raw ng isa sa dalawang IC ang kanyang katawan. Calm on pa sa kwentong nakarating sa Pep Troika, natakot daw si Sandro. Nakiusap daw si Sandro na tigilan na dahil naghihintay na raw ang girlfriend niya sa ibaba ng hotel. Sabi-sabi, si IC1 lang daw na nagdala ng gamot pampatulog ang nagpasasa sa katawang lupa ni Sandro. Wala raw ginawa si IC2. Pero ayaw raw iyong paniwalaan ng kampo ni Sandro. Patuloy na pinagpipistahan online ang naganap na insidente. Naungkat ang kung ano-anong hearty breakfast, merienda cena, midnight snack, kiddie meal o pa-buffet na sangkot ang iba pang independent contractors. Seryoso at mabigat na usapin ang galawan, pero may nagtanong pa kung ang legal counsel ba ni Sandro ay si Attorney Lilith Macias. As trust a network to be doing the right thing dahil may track record sila ng maagap at maayos na resolusyon sa ganitong mga kaso. There ay maiwasan na ang ganitong mga pangyayari sa hinaharap. Direkta ng pinangalanan ng EE Network ang dalawang independent contractors na sangkot sa pang-aabuso umano sa sparkle talent na si Sandro Mulak. Sa inilabas nilang opisyal na pahayag ngayong Huwebes ng hapon, August 1, 2024, sinabi ng EE Network na natanggap na nila ang formal na reklamo ni Sandro laban kina Jojo Nones at Richard Cruz. Sa isang pahayag, sinabi ng network na inireklamo ni Sandro Mulak ang dalawang independent contractors ng GMA na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Ayon sa GMA, hindi ito maglalabas ng detalye hanggang hindi pa tapos ang investigasyon bilang pagrespeto sa hiling ni Sandro na confidentiality. Dagdag dito, sinimulan na ng network ang investigasyon bago pa matanggap ang reklamo ni Sandro dahil sa bigat ng aligasyon. One time, natutulog ako sa kwarto ko alone. Then may naririnig ako sa ilalim ng bed ko na kumakalaskas. Pero hindi ko alam kung ano yun. Hindi ko alam kung baka daga lang or something. Pero feeling ko hindi kasi never nangyari sa akin yung buong buhay ko. Yun lang. Sa kwarto ko lang talaga. Actually, kinikilabutan pa rin ako. So after nun, nagpa-bless kami ng bahay. At yan ang ating latest Showbiz Chika update for today. Huwag kalimutan mag-subscribe. Click the notification bell for more Showbiz Chika updates. Like and share the video. Maraming salamat at magandang buhay sa lahat. Paalam.